essentially, nandito tayo ngayon sa Ambre kasi nga nasira yung washing machine na drive belt natin. Good thing na lang meron silang parang Home Depot para sa mga spare parts ng appliances at yung Ambre supply yon. And another advantage is that meron silang actual store dito sa Richmond. O, diba? Convenient. Yung sa Amazon kasi, I would have to wait for I think 1 more week kung doon ako bibili. So decided na puntahan na lang yung store, kunin siya kasi essential lang washer and dryer dito. Halos everyday naglalaba kami, and buti na nga lang over the weekend nakapaglaba kami doon sa luma naming unit. So I'm hoping to install this today para na sa ganun wala na maging problema at magamit na namin yung aming washer. Yung dryer gumagana naman, wala nang problema. So hopefully wala na maging problema after this. Ayun, mapapansin nyo, madami silang supplies dito. Ito pala, meron silang meron kaya dito super glue na ginagamit sa aquarium. I think ito gel type. Gel type. This is the one. Bilhin na rin natin to. $12.99. Free popcorn pa pala dito. O, diba? Unlimited daw. You can take 2 or 3. Pero isang bag okay na ako dito. Wow. Yes. This is nice. Done deal. 38.81 including taxes. Credit? Sir, can you just give us a Google review? Oh, for sure. Can you do it right now? Yeah. Review helps us a lot with our business. Alright. Google Maps, Amherst by Richmond. Give you a 5-star there. And you could just mention my name, Rashid, and just Rashid. Okay, let's do that. Rashid. Oh, I'm thank good. you. Alright. If you need anything, please let me know. Awesome. For sure. Thank you again. Ayan. We got what we need. Install na natin ito mamaya. And then, may libre pa tayong popcorn. So, ngayon, susoli naman natin yung ating drive belt na mali yung naibigay sa atin actually na unit. Kahit pala alam mo na yung part number, may chance pa rin talagang magkamali yung ma-send sa'yo. At yun yung nangyari sa atin. Nag-antay na tayo ng medyo matagal-tagal Tapos, nung nakita natin yung isang alternative, akala mo, 1 week ulit ang pag-aantay. Magsuli naman tayo sa Staples. Next stop, Staples. Magsuli tayo ng drive belt. Ayan. Sascan lang naman nila tong code na binigay sa atin sa email ng Amazon. And you're good to go. Awesome, thank you. Dati kasi nung nag-return kami sa Canada Post, kailangan mo pang i-print yung return label and then kailangan mo pang i-pack yung product. Dito, you don't have to do all of those. Gagawin na siya ng Staples for you. Dalhin mo lang actually yung original product in its original packaging, and then they'll do the rest for you. O, diba? So nakauwi na tayo, and kinuha na rin natin tong balikbayan box natin from our storage place doon sa kabilang unit para magamit natin, of course. At ito na nga ang ating nakuhang belt na nakakuha pa tayo ng libreng popcorn. So first thing na gagawin natin, of course, when repairing any appliance, tanggalin natin yung parang outlet niya. I-unplug natin kumbaga. So this is the outlet. Okay, let's unplug. And then, punta tayo dito ngayon sa ating unit. So, although itong unit na to, I couldn't say that this is a perfect unit kasi I'm not a fan of a top load. Mas preferred ko yung front load washer dahil less water yung ginagamit.
Although, hindi naman talaga natin binabayaran yung tubig ito because it's already part of our strata, diba, kailangan mo pa rin maging environmentally friendly. Kumbaga, kahit na halimbawa, bayad mo na naman yung pagkonsumo mo ng tubig. Kahit nga hindi tayo fan, diba, we use what's currently there. Diba? Kaya ngayon, ang gagawin natin, typically, may mga screw to, pero ang nagustuhan ko dito sa unit na to is meron lang siyang notch. So, kung makikita nyo, meron siya dito, notch. No, yan. So, ililift mo lang yung metal na yan para ma-pull mo yung parang pinaka-door. Ayan. So, ganun lang kasimple. Yung iba kasi, meron pa yung 4 na screw na tinatanggal. Ito, wala na. Kaya ngayon, tatanggalin na lang natin. O, di ba? There you go. Lift natin to. Set aside natin. And then, essentially, ibabalik natin yung belt dito. This is the parang motor niya. Lalagyan natin dyan yung belt. At saka lalagyan natin doon sa malaking pulley. Which is this one. If you can see. That's the pulley. And then hopefully that fixes it. The advice is unahin mo muna yung maliit na pulley. Before going to the big pulley. Ipasok mo lang siya sa groove. And then slowly turn it until pumasok siya sa loob. Yun. It is in. Yun nga lang, etong pag yung belt kasi natatanggal, para siyang nagme-melt, may kasama siyang oil na kasama. Kaya mapansin nyo, di ba? Madumi siya talaga hawakan. So, hugas muna tayo ng kamay bago natin subukan. Balik na natin. Bali, sinaksak ko na ulit yung outlet niya. And then, papasok lang natin to cover. Gently. O, di ba? And then, alamin natin kung mag-work na siya. Subukan natin. Spin only. Yan. Yan ang importante. So, if spin, we close it. Let's see if it will run. Inassume ko na naayos na siya. Nilock ko na in place. Pero we'll see kung magta-turn. Yun yung parang pinaka-importante. Kaya ako siya sinara agad. Siguro, tanongin nyo, dapat hindi mo muna agad sinara. Kasi belt yan eh. Pag belt ang pinag-uusapan, halimbawa, if ma-dislodge siya, usually, the belt will fly away or spin away, no? Ayaw natin either magkalat, ayaw natin matamaan tayo, no? Iwas tayo aksidente, kaya, lagay natin yung cover. Kung meron man mangyari, tatama siya dun sa cover at hindi na siya magkakalat pa dito sa labas. So, we'll see. It's currently running right now, but I don't know yet if it's spinning. Ayan. Whoa. It's turning. Ayan, finally, I'm hearing it. Diba? Success. Finally, makakapag-laundry na tayo, no, with no problem, with no issues. Alam nyo ba, una, nag-worry ako kagad kasi naisip ko, naku, nasira kagad yung nasira na yung washer and dryer at hindi pa tayo nakakapag-ipon properly para sa bagong unit. Good thing na lang, no? And thank you Lord, no? Kahit na nagkaroon ng problema yung unit natin, hindi natin kailangang palitan yung ating unit and we just need to replace and buy a $25 part to make it work again, no? As compared to sa gagastos ka ng panibago, mag-i-install ka ng panibagong unit, that would probably be an expensive buy. Approximately, nung nagtingin-tingin ako, nasa $2,400. So $2,400 ang aabutin. And not to mention, kailangan makakuha ka ng perfect size para doon sa basin na binili natin, yung mga connection niya sa loob. Ay, all of those things, we do not have to do it.
No, it's because naayos natin yung washer and dryer natin. Salamat na lang talaga at yung Amre na shop na pinuntahan natin kanina may available part at nakakuha pa tayo ng libreng popcorn. Andito tayo ngayon sa PetSmart. Ayan. Magtitingin lang tayo ng halaman. Kailangan natin mag-replenish. Baka may bagong delivery. At saka nakita ko kasi marami atang naka-sale. Hindi ko lang alam kung totoo nga na yung pricing nila is honored dito sa store, no? Pero I'm hoping it is. So tignan natin kung anong ganap at ano ang available na halaman na pwede nating mabili. O kung madaming options ngayon, ha? What is this? Red Ludwiga. $5.99 Red Ludwiga. Pero parang may nakahalong Bacopa or Moneywort. Moneywort is $6.99. Oh, this one. Ilang stem kaya ang laman? Rotala Indica $5.99. Java Fern $11.99. Water Wisteria. Bacopa. Oh, eto Bacopa. Ang konti lang ng stem, tatlo. $5.99 tatlo. Naghahanap tayo ng peppered corridora. Tignan natin kung meron sila. Peppered corridora. Medyo natauhan tayo. Naisip ko kasi parang $7, parang 7 stems na yung makukuha ko dun eh. Imbis na 4 lang. Balik tayo Facebook Marketplace sa pagbili ng halaman. Uwi na muna tayo and then tingin tayo sa Facebook Marketplace. Good morning guys. So, balik na naman tayo sa paghahalaman. So, ito, nakuha ko to sa Facebook Marketplace, no? Glass siya. Lock and lock, no? Nakuha lang natin for $1, no? Imbis na itapon nila, why not gamitin na lang natin? So, ginagamit kasi natin to as a plant box sa loob ng ating aquarium. And ito nga, pine-prepare ko na, no? Yung nakikita nyong tablets na yan, ayan ang tinatawag na root tabs. Para may sustansya yung halaman natin pag tinanim. Ito yan yung ginagamit natin. So, ito yung brand na ginagamit natin. Flourish. Not sponsored, no? Yan yung ginagamit natin. And then, yung ating parang pinaka-plant soil, no? Yung ginagamit natin is yung Fluval Stratum. Yan. So, niline up ko lang yung tablets natin and then bubuhusan na natin siya ng soil and then nakahanda na siya para sa halaman na mabibili natin at itatanim natin. So, bala kasi natin to ilagay doon sa aquarium natin sa labas kung nasaan yung flower horn. So, dapat medyo mas stiff yung mga halaman na ilalagay natin, tsaka yung mga makukunat talaga. Kasi yung flower horn natin ay cichlid siya, no? It's a considered siya under the family of cichlid. And mahilig silang mag-uproot ng halaman. So, yung mga malalaking halaman lalagay natin dito, tsaka yung mga hardy na tipong parang kahit na inibol sila, hindi kagad sila masisira at hindi kagad sila ma-uproot. Ngayon, iniisip ko kasi lagyan siya ng rocks on top para dagdag suporta sa ating substrate at makatulong siya na hindi ma-uproot yung ating mga halaman. So, mga siguro, this is a good 2 inches in terms of substrate and then lagyan natin ng mga rocks on top. So, we're prepared and maghahanap na lang tayo ng halaman na itatanim natin dito. How I love the city of mine. It never gets me down.